Rock of ages cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay magprepara na po ng ating pong mga sarili para po sa morning devotional po natin. So magandang umaga po sa inyo lahat habang pinakikinggan po natin ang awit na ito ng Rock of Ages. Not the labors of my hands can fulfill thy lost demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever... Maganda na po tayo. Ihanda po ninyo po ang inyong pakikinig, ang inyong pong mga pakikinig sa pag-aaral po natin sa ating pong pag-debut po ng ating mga sarili dito po sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Kaya po simulan po natin ang ating pong pag-aaral dito po sa araw na ito, sa morning devotional. Again, so good morning po sa inyo lahat mga kapatid, at ako po ay nagpapasalamat sa magandang araw na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Kaya tayo po ay bago magsimula ang ating morning devotional, binabati ko po ng magandang kaarawan ang ating pong kapatid na si Brother Luis sa Laginto. Isa po siyang preacher po sa Friendship Road Church of Christ. So happy birthday si Brother Luis and more birthday to come. Ganon din po ang butihing ina po ng aking asawang si Aileen De Vera. Birthday po ng amin po si Mama Edna. Happy birthday po Mama Edna. Yan. So simulan po natin ating pong morning devotional. So umagang ito, again, good morning to everybody. Let us all pray muna mga kapatid. Samahan niyo ako manalangin. Let us pray together. At tayo po ay manalangin. O Lord God, salamat po sa pagkakataong ito, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Narito kami Panginoon. Ang aming sarili ay tinatalaga namin sa iyo. Tinatalaga namin ang aming mga puso at isip sa pag-aaral ng iyong salita sa umagang ito. Panginoon Diyos, humingi kami ng kapatawaran sa nagawa namin kasalanan. Ngayon, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat kami. Kami mga nag-aaral, kami nakikinig. Ganun din po, buksan mo po ang puso at isip ng aming mga mahal sa buhay na hindi pa po kumikilala o sumusunod sa aming Panginoong Hesus. Ganun din po, Panginoon Diyos. Katulad po, Panginoon, ng willingness po ni Rose at si Sarah Milan. Sila po, Panginoon, ay nagdanais po na magpabautismo. Huwag mo silang pababayaan, ingatan mo sila. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, sa iyo, si Joward Villanueva, si Janine, asawa niya kapatid namin si Edward, si Maureen, si Christine, si Angelica Ramos, at iba pa po, Panginoon, na hindi kahit namin mag-aral na yung salita. Sila pong lahat, Panginoon Diyos, ay hipuin mo ang kanilang mga puso. Salamat muli, dakilang Diyos. Sa iyo kami nagpupuri, nagpapasalamat. Salamat sa iyo, Panginoong Hesus, na ikaw nagligtas sa amin, nagbigay sa amin ng kapatawaran. Marami pong salamat. Sa pangalan po ni Hesus, ito pong dalangin namin pasalamat. Amen. So, magandang araw po sa inyo lahat. No po, ayan. No? Ngayon po, tayo po ay magsisimula po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, ating pong morning devotional. Ang topic po natin ngayon sa umagang ito po ay may kaugnayan po kahapon, di po ba, ang ating po pinag-aralan ng ang makadiyos na paggamit ng ating katawan o godly use of our bodies. No? Nakaraan din po ng linggo, nagturo po ang ating kapatid na Elmir sa Ison tungkol din po sa pagsisira sa atin po ng dyablo. Ngayon naman po, pag-aralan po natin ang mga pressure sa buhay natin. Marami po tayong mga pressure. Nape-pressure po tayo sa tatrabaho, nape-pressure tayo sa pag-aaral, nape-pressure tayo ng ating mga magulang, nape-pressure tayo ng ating mga tradisyon, we've been pressured sa ganito. So many pressures comes in our life. So this morning, we need to learn what are those pressures sa ating buhay na nauuwi sa ating pagkakasala. The pressures who push us to commit a sin. So let us open our Bible again sa Genesis chapter 4 verse 7. So our topic today this morning devotional is closing the door on Satan. This topic actually came from our brother in Ulaga Church of Christ. So translate ko po yung may Tagalog translation din po ito. So battling pressure, pakikipaglaban sa mga pressure ng ating buhay, ang ating morning devotional sa umagang ito. Genesis chapter 4 verse 7. Open your Bible with me in Genesis chapter 4 verse 7. Ito po, Genesis chapter 4 verse 7. Ang sabi ng Panginoon, if you do well,
will you not be accepted? Sabi ng Panginoon Diyos. And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. So, kung titingnan natin, closing the door on all the pressures of our life. Sabi dito sa Genesis chapter 4 verse 7, kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? Pero kung ikaw ay hindi gumawa ng mabuti, sabi niya, ang kasalanan ay nandyan lamang sa iyong pintuan. Sabi doon, at ang mga pagnanasa mo ay nasa iyo. Kailangan mong paglabanan yan, you should rule over it. So pintuan ng ano? Pintuan ng puso mo, pintuan ng iyong isip, nandyan lamang ang kasalanan. So sa Tagalog, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman ang kasalanan, tulad ng mabangit na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nito pagharian ka. Kaya kailangan mapaglabanan mo ito. So we need to fight over those sins in our life. So pressures will push you to commit a sin. That's why we need to learn ano yung mga pressure nito sa buhay natin sa umagang ito. Those who may pressure you, unang-una, ano ang magpe-pressure sa iyo? Mga kaibigan, mga kasama trabaho, friends and co-workers will pressure you. Because why? Some ideas they have are against God and your parent. May mga ideas sila na against sa Panginoon at against sa iyong mga magulang. Kaya po napakailalo sa mga kabataan. There are some ideas of your friends is against to what you have learned in the Bible and against to sa mga kautusan ng iyong mga magulang. Tinatawag natin. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. If you remember this verse, maganda po ito. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sabi niya, huwag kang papadaya. Do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Tingnan niyo po. So, ang masamang mga kaibigan, masamang barkada, yan po ang magko-corrupt sa iyong mabubuting agawain. Kaya po, may mga pressure tayo sa mga kaibigan natin. Ginasama ka sa ganito, sasabihin ng mga ganyang kabataan. No, huwag yung mintindi ng magulang mo. Don't mind your parents. Come on, just go. Enjoy your life. No. So, sabi niya, evil company corrupts good habits. So, friends, co-workers, sometimes they will invited you to social drinking. Palagay mo na ng social drinking. Social drinking is a sin. It is bad. It's bad for you, for yourself, and it's bad for you for being a servant of the Lord. So, because wine is prohibited by God. Although may inutos sa Biblia, sabi niya, may masakit ng sikmura, uminom ka ng alak. Pero what kind of wine that God commanded that? It is the fruit of the vine, not the fermented wine na tinutukoy doon. Binabanggit. So, gambling. Proverbs chapter 20 verse 1 po yung pag-inom, no? Ano sabi doon? Proverbs 20 verse 1. So, this is our morning devotional. So, let us read Proverbs chapter 20 verse 1. Join with me as I read this book, the Bible. Proverbs chapter 20 verse 1. And here is the word of the Lord. Wine is a mocker, strong drink is a brawler, and whosoever is led astray by it is not wise. Tingnan niyo po, kahangalan lang po yan na binabanggit. So, wala pong idudulot mabuti po kapag inaya ka ng mga kaibigan mo kasama sa trabaho. So yun po, nape-pressure ka kuminsan. Gambling, no? Ano pa? Pagnanakaw, stealing of what? Stealing of material thing, stealing of anything, stealing of your time, no? Pandadaya po yan sa kumpanya pag mananakaw ka ng oras, no? And disobeying your parent. Ano sabi sa Biblia ng tungkol sa parents pagsunod sa magulang? Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Mga youth na nakikinig, take note. So those young people today who are listening our morning devotional, take note of this Bible verse in Ephesians chapter 6 verse 1 and 2. Look, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. It is the first commandment with promise. May pangako, di po may pangako siya. See, kung titignan nyo, some of your friends, some of your co-workers will pressure you to disobey your parents. And that it will lead you to committed a sin. Because this obeying honor father and mother is the first commandment with a promise from God. Kaya po, the pressure po natin, close the door sa mga bagay na yan. Sarado mo. Ano pa?
Those who pressure you to do this type of thing, pressure you to sin. Sabi nga sa Proverbs chapter 12, verse 26, sabi niya, basahin natin. Proverbs chapter 12, those who pressure you to do these types of things, pressure you to sin. Ano sabi ng Proverbs chapter 12, verse 26? The righteous should choose his friends carefully, for the way of the wicked leads them astray. You see? So, tayo po kailangan natin, we need to choose friends carefully. No, hindi masamang magkaroon ng kaibigan. Kailangan lang po ang kaibigan na sasamahan mo, ito po ay nasa maayos. Mga kaibigan na hindi ka dadalhin sa kasamaan. Kaya sabi nga sa Tagalog, ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay. Ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Kaya po nape-pressure ka sa kaibigan mo. So, tingnan mo, sabi ng ang payo, the advice of the Bible or the Word of God or the advice of God in Proverbs 12:26 is good for each one of us. That's why we need to choose our friends carefully. Family. Am I pressured by my family? Yes, sometimes our family will pressure us. Paano? Every family, especially in the Philippines, they have tradition. Traditions in the family ay maaring ito po ay delikado. It can be dangerous. Ano sabi ng Panginoon doon sa may Mateo chapter 15? Sabi niya, why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? See, bakit nyo, sabi niya sa Tagalog, bakit ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? So, here, our family has always have a tradition in our life. Tradition that na nakagisnan po ng ating mga ninuno sa Pilipinas, dito sa mga galing po sa mga praile ng panahon ng araw. Sabi ng Panginoon, for God commanded saying, honor your father and your mother, and he who curses father or mother, let him be put to death. Diba? So, tradition. Huwag mong suwayin ng nanay mo, tatay mo. Huwag ka nang magsamba. So, yan. Magsamba lamang tayo sa ganito. We should follow this commandment of the Lord. Sabi nila, kasi may mga commandment tayo, katulad po, halimbawa ng sinasabi natin na mga utos ng matatanda na nakagitan natin, tradisyon natin. So, kung minsan po, yan po nagiging sanhi sa pamilya, no? And para sa akin po, we rather serve God rather than rather than mga tao. Ang magulang natin, isa rin tao. Kaya po, ang mga magulang, kailangan po ang mga magulang po ay nasa sumusunod sa salita ng Panginoon. Kaya po napakaganda po sa isang ama, sa isang ina na kayo ay naging Kristiyano. So kung may mga kaibigan kami na nakikinig na hindi pa Kristiyano mga magulang, so it's about time. It's about time for you to obey the Lord so that yung family nyo lalaki ito ng ayon sa Biblia, not according to the tradition, sabi ng Panginoon. Kaya kung titingnan natin, family can be dangerous, sabi niya. Anong sabi ng Panginoon sa may verse 3 hanggang 6 na basahin ulit natin? Whoever say to his father or mother, whatever profit you might have received from me is a gift of God, then he need not honor his father or mother. So hindi na niya sasagutin ng hindi niya na-i-honor ang kanyang magulang. Sa Tagalog, sabi doon, ngunit tinuturo ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang may tutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Wala ka na tutulong sa family mo. Kasi sasabi mo, nagamit mo na sa Panginoon. Sabi doon, no? Sabi niya doon, hindi na niya kailangan tulungan ng kanyang ama. So kung minsan yan po nangyayari, no? Because of mga tradisyon, ng mga bagay na ganito, no? Mga tradisyon, pinagkaloob mo na sa ganito. Kasi tradisyon magbigay ka ng ganito. So ganito, ganyan. So pag nangailangan ng magulang natin, wala tayong maibigay. So hindi po, no? Ang sabi kanina, i-honor mo ang mga magulang mo na binabanggit doon. Sabi niya, pinawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong minanang mga katuruan. In English, sabi doon, thus you have made the commandment of God of no effect by your tradition. So sometimes tradition in our family pressures us to commit lawlessness, to commit disobedience sa Panginoon. Kaya po, mag-ingat po tayo. Alam natin ang mga pressure na yan. Those whom you may be dating or date in the future, isa rin pong pressure yan. Sa mga nagdi-date ng mga kabataan ngayon. Ang pressure, anong pressure dito? Yung sinasabi natin na premarital sex. So, pressure po yan na tinatawag. No? Nape-pressure ka, ganito, ganyan, mga bagay na ganito. Kaya po, mas maganda po, suggestion ko lang po sa inyo, mas maganda po, pareho kayong Kristiyano.
mas magandang pareho kayong Kristiyano, kayo ay nagiging magkasintahan pa lamang, pareho na kayong Kristiyano. Kasi po, ang utos ng Biblia sa Hebrews chapter 13 verse 4, and the word of the Lord, marriage is honorable among all. So, kailangan po yun. And the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Huhusgahan ng Panginoon. Sabi sa Tagalog, dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa. So, tinan niyo po. So, trabaho ko, minsan nape-pressure ka, may asawa ka na, nape-pressure ka pa ng ganito, ganyan, may mga kababaihan, ganito, mga kababaihan, nape-pressure din ng alalakihan. So, mag-ingat po. Kasi kung minsan nape-pressure tayo, lalong-lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, nape-pressure ka dahil wala ang iyong asawa, malayo, natutokso. So, dapat po, ma-overcome natin lahat yan. Kailangan natin, sarado mo ang pintuan dyan, no? May asawa na ako. Kung kayo naman ay binata at dalaga, hindi pwede. Kailangan makasal muna tayo. Yan po yun. Ang sinasabi doon. So, ang pag-ibig po, love, something that is used in various form kapag tayo ay bata. Pero, sabi niya, kuminsan kasi nagiging mali po tayo, namamali po tayo sa pag-ibig na tinatawag. Why? Because pinangunguna natin ang ating emosyon. Sa pag-ibig po, wag mong paunahin ang tibok ng puso. Ang ipanguna mo po ang iyong pag-iisip. So, kailangan po, kaya nga sabi ng Panginoon, di ba nilagay niya ang utak dito ang isip? So, isipin mo muna. So, love is just an emotion na nagtutulak sa atin sa mga maling bagay kung minsan. So, tama po magmahal. Pero ang pagmamahal natin ay iisipin natin. Katulad po, halimbawa nito, isang example. Mahal ko ang Diyos. I love God. Yeah, that is in your feeling. You love God. Pero hindi ka naman sumusunod. Where is the commandment of the Lord in your mind? Nasa isip mo pero you don't obey it. Ano sinusunod mo? Itong puso mo. Diba? So, isipin mo ang salita ng Panginoon. Sumunod ka at itong salita ng Panginoon ibababa mo sa puso mo. Yan ang magtutulak sa iyo ng isang emosyon na tama. No? Na binabanggit. Kaya po, kailangan natin po ito. Kaya suggestion po sa mga wala pang may asawa ngayon, mas hanap kayo ng inyong mga partner na Kristiyano na. Sa isa, lalo-lalo na sa sambahayan ng Panginoon sa iglesia, tinatawag po natin. So, meron pa pong pressure na nidudulot sa atin. What are those pressure pa? Ang media. Di ba? Ang media, kung minsan napipressure tayo, tinan niyo po, na ito pong media na to, marami pong pandaraya dito na binabanggit natin. So, kung minsan po na-embrace natin ang media, papaanong paraan? Halimbawa sa kabataan na ito, nanonood tayo ng mga bagay na ganito, ganyan-ganito, di ba? Ginagaya na po ng mga kabataan. Katulad ng pagsuot ng hindi magaganda, yung ito pong mga masusuot po na revealing ng tinatawag sa Biblia, no po, hindi na po maganda. Katulad halimbawa po, wag po magagalit po ang mga nanonood sa akin ha. Sabihin ko lang po, katulad po halimbawa ng mga TikTok. Yung TikTok po na nagsasayaw na hindi maganda, ganung bagay. So, nasa media rin po yan. So, ang media rin po may mga balitang hindi maganda. So, napapa-apekto tayo. Natutulak tayo na, diba yung emotion natin, mali ito, mali, ganyan, ganito. Nadadamay na po tayo. Minsan, ang media, we embrace it every way of our life. So, kung minsan ang media, they reject the idea na ng Panginoon. Kaya po, mag-ingat po tayo lang. Yan ang sabi natin. So, mag-ingat lang po tayo. Binapag-aralan po natin ito is mag-ingat kayo. Sarado mo po ang pintuan ng dyablo sa iyong puso at sa iyong isip. Huwag mo siyang papasukin. Dahil andyan lamang po yan. Remember, the devil is like a roaring lion na umaali-aligid yan, ready to devour you. Kaya po, na-obserbahan natin, no? It encouraged the world to live as they like. Media encouraged the world to live as they like. Yan po nangyayari. But then blast those who strive to live godly. Pinapasabog niya po yung mga tao namumuhay ng maka-Diyos. Kaya po may apekto po talaga ang media sa atin. Media is good if it's used to teach the word of the Lord. But sometimes may mga nagtuturo din po through media ng mali. Kaya po titingnan po natin mabuti. Ano sabi nung kahapon na pinag-aralan natin sa Romans chapter 12 verse 2, and do not conform any longer to the pattern of this world. Sabi doon, no? But be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. How are you going to prove what is good and acceptable and perfect will of God?
Sabi doon, renew your mind. Put the word of God in your mind. Tinan niyo po, yan ang sinasabi. No? Kaya po, sa pag-aaral natin ito, sa ating morning devotional na tinatawag po natin, sin is what Satan tempts us with. He pressures us with it. So, ang mundong ito, the world pressures everybody to commit a sin. Why? Because Satan ang naghahari sa mundong ito. That someday when Jesus will come again, sisirain niya ang mundong ito. Why? Because Satan ruled this world and everybody was in this world. Kaya sabi ng Biblia, di ba? We are not of this world. Our citizenship is in heaven. If you know about this, then you should overcome all the pressures that na binibigay sa atin ng mundong ito. Kailangan natin overcome to. How can I overcome it? Through the word of the Lord? Yes. And through obedience to God's word, by allowing the word of God dwell in your heart richly, and that you can overcome the world. Remember, tinan niyo po, the theme of Revelation, the overcomers, those who overcome the world. So, kailangan natin pong i-overcome po yan. So, we are pressured to fit in para maka-join tayo dito. Magkaroon tayo ng kalaya to have fun, enjoy life, to think you know more than your parents. No? Yung mga ngayot, isipin mo pa, mas mabuti pa, mas magandang inisip ko sa aking mga magulang. Tandaan nyo, sabi ng Panginoon, honor your mother or father, no? or obey your parents. Sabi doon, tandaan nyo yan. Then, that you don't need to follow that dusty Bible. Sinasabi natin, hindi mo nasusundin yung mga inaalikabukan mong Biblia. Binabaliwala mo na, hinayaan mo na maalikabukan ng Biblia mo kasi you don't open it. So that's why you open the door now to Satan. See, the Bible can close the door to Satan. If you have the Bible in your life, in your mind, and in your heart, Satan, kayang-kaya mong overcome yan. Ang sabi ng Biblia, layuan mo Satanas, siya lalayo siya. Tama, di ba? See, the world, andito po tayo. So let us layuan natin si Satanas. No? Sabi nga ng Biblia, abstain on all kinds of evil appearance. There are so many evil appearances in this world. Kaya po mga brothers and sisters, kaibigan natin na naikinig. So, sana po, itong pag-morning devotional nagdulot sa inyo ng isang maganda po na kaalaman. Just like God told Cain in the beginning, the temptation to sin can be overcome. Sabi niya, overcome it, di ba? Balikan ko po Genesis 4:7. Sa mga ngayon pa lang pong nagbukas ng inyong pong mga cellphone, Genesis 4:7, balikan po natin. Ito po yung ating pong teksto. Sabi doon, see, if you do well, will you not be accepted? Kung gumagawa ano mabuti, hindi ka ba tatanggapin ng Panginoon? Sabi doon, and if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you should rule over it, or you should overcome it. God told to Cain, he must overcome sin. God told to Cain, and God is telling us right now this morning, we should rule over it. Close the door to Satan. Remember, Satan will just destroy you. Akala mo masaya ka, akala mo nag-enjoy ka. Yes, you enjoy. Those enjoyment in this world are just temporary. Remember the lesson that I have told you, how to be happy? The true happiness can be found only with God. Because someday when Jesus will return to judge the world, to judge everyone, see, if you continue to live in sin, if you allow Satan to come in the door of your mind and your heart, then ikaw po ang kawawa. Kaya sa umagang ito po, sa pressure sa buhay natin, we need to close the door to Satan. Tandaan po natin yan. We need to close the door to Satan. We can close the door to Satan's pressure. Mga pressure po niyan. Do you recognize that the pressures you face may be pressure to sin? Try to recognize what kind of pressures you have in your life. If that will propel you to sin, then you should overcome it. Kailangan mo ma-overcome yan pag nakita mong pressure na yan ay pinipressure ka lang magkasala. Can you stand up to the pressure of to sin? Kaya mo bang tumindig sa mga pressure ng kasalanan? Oo, kaya natin. Diba? See, if God is for us, who can be against us? I can do all things through Christ na nagbibigay ng lakas sa akin. See, the word of God is sharper than any double-edged sword. There are so many wonderful verses in the Bible. So,
Are you willing to say no to the pressure to sin? Yes, you should be. No to sin. Diba? If you are not willing to say no to the pressure of sin, then the battle is already over you. Nasa iyo. Ang pakikipaglaban ay nasa iyong sarili. Sa morning devotional natin mga kapatid, sa umagang ito po, sana po naunawaan natin, we need to close the door to Satan. Huwag nating hayaan ang diablo ay pumasok sa pintuan ng inyong mga puso. So marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. So habang pa pinapakinggan po natin ang awit na Rock of Portages, so muli ko po kayo inaanyayahan na patuloy po kayong makinig. Magsisimula na naman ako ng panibagong series po natin sa ating pong pag-aaral sa YouTube. Pinopost ko po sa YouTube ito pong Sermon on the Mount. Ito po ay 13 lesson. Samahan niyo po ako na magtuturo muli nito. Popost ko rin po sa aking Facebook at sa mga kapatid, sa mga kaibigan ninyo. Please do share this lesson para po magkaroon sila ng kaalaman at sila po ay magkaroon po ng pagkakataon sumunod sa aral ng Panginoon. I-share na din po ang ating pong YouTube channel. I-invite them to subscribe. At i-press nyo po yung bell, nakita nyo po, para po lahat ng notification, ma-receive nyo po sa inyong notification sa Facebook nyo. Pag open nyo ng Facebook, makikita nyo po doon. So mga kapatid, please do share our YouTube channel, Danny De Vera, Light unto My Path Ministry. So again po, no, maraming salamat sa inyong pakikinig. Samahan nyo po akong manalangin sa mga oras na ito. Tayo pong lahat ay manalangin po. Let us all pray. Manalangin po tayo. O dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Muli dakilang Diyos, dalangin namin na kami po ay patuloy mo patnubayan. Tulungan mo kami na isara po ang pintuan sa diablo sa aming buhay. Panginoon, may mga pressure kami sa buhay. Ngunit, gabayan mo kami, palakasin mo kami upang paglabanan namin ang mga pressure nito na magtutulak sa amin upang magkasala sa iyo. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay ng lakas sa amin dahil dito napapaglabanan namin ito. Buksan mo po ang mga puso at isip, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Tanggapin po ang salita ng may maluwag sa puso, no, para po, Panginoon Diyos, ang iyong salita lamang ang patuloy na pumasok ang maghari sa aming mga puso at siyang pumasok sa pintuan po namin. Alam namin, Panginoon, ang iyong anak at aming Panginoon ay patuloy na kumangatok sa aming pintuan ng aming puso. Siya po ang aming papasukin, dakilang Diyos. Hindi po, Panginoon Diyos, ang mga nagkalat na kasalanan sa mundong ito. Salamat po, O Diyos, sa iyo na marami sa pagbibigay mo ng lakas sa amin. Salamat sa iyong mga salita. Muli, Panginoon, dalangin namin na kami po ay ingatan mo at patnubayan mo. Maraming pong salamat sa iyong anak at aming Panginoong Hesus. Sa kanyang pangalan, ito po ang dalangin namin at pasasalamat. Amen. Marami pong salamat sa inyo sa pakikinig. No po, do share this lesson. No po, at marami po tayo pinag-share. Marami po salamat sa mga nakinig nating kapatid. Sa mga nandito po, sina Evelyn Carrio, Ate Medja Saturno, no, sila Rochelle Aguilar, Estefania Bianan, kay mga classmate ko, si Araceli Trinidad. Salamat sa inyo. Ate Neri, marami pang iba. Si Ate Jing na nasa ibang bansa, nanonood din po sa atin. At marami pa pong iba na hindi ko nababanggit. No po. Sana po ang ating po pag-aaral nito ay nagdulot sa atin na muli ng kalakasan sa pananampalataya. Maraming pong salamat. Goodbye po. At mahal ko po kayong lahat. Thank you po sa inyong pakikinig. Thank you po sa inyong pakikinig.